Everybody say, I am born again. I am born again. I am in the kingdom of God. Ephesians chapter 2 verse 19. Ito ay konting introduction dito. Sa Message Bible may mababasa tayo. That's plain enough, isn't it? You're no longer wandering exile. So ito yung ating mga identity na sa ngayon. You're no longer wandering exiles. Hindi ka na ngayon exile na walang kabahagi. This kingdom of faith is now your home country. Anong klase ng kingdom? Kingdom of faith. So tayo ay nalipat sa isang kaharian. And this kingdom now is called the kingdom of faith. Amen. It's now your home country. You're no longer strangers or outsiders. So the kingdom that we're in is called the kingdom of faith. Sa araw na ito, I want to talk to you about we walk by faith and not by sight. Because we are in a different kingdom. We're not in the kingdom of the world. So we are in the kingdom of God. And this kingdom, the operation in the kingdom is, this is the kingdom of faith. So bilang mga Kristiyano, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, makikita natin, for we walk by faith, not by sight. We walk by faith. Lumalakad tayo ng naayon sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Tatalakayin natin yon sa umagang ito. What does it mean to walk by faith? Ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng naayon sa pananampalataya? By the way, meron tayong 4 na scriptures na hindi na natin titignan. Bibigay ko sa inyong reference that the just shall live by faith. Romans chapter 1:17, Galatians 3:11, Hebrews chapter 10:38, Habakkuk chapter 2 verse 4. Lahat ng iyon na nagsasabi, the just shall live by faith. Amen. The way we conduct our lives is by faith. Pero ano ang ibig sabihin nito? Para maliwanagan natin. Ano ang ibig sabihin nito? What does it mean to walk or live by faith? Ano ang ibig sabihin na tayo ay namumuhay sa pananampalataya? Una na, banggitin ko lang yung ang maling paniniwala o kaisipan tungkol sa living by faith. Maling kaisipan kung ano yung ibig sabihin ng living by faith. Dati meron tayong madalas natin itong iniisip dati, siguro mga 20 years ago. Ang iniisip natin is, pagka sinabi natin living by faith ako, para bang lagi ka na lang nang hihingi kasi lagi kang wala. Kasi living by faith ako. So para ka lang laging nang hihingi. Right? You are always asking for a handout. Ika nga. Para bang laging nakaunat ang kamay mo, pahingin naman ako, pahingin naman ako. Kasi alam mo naman, living by faith ako. Kaya kung nasaan merong mga ayuda, kung saan merong nagbibigay, naroon ka kasi living by faith ka. Right? Yun yung maling kaisipan ng living by faith. Isa pa sa mga maling kaisipan, yun na nga, lagi kang walang pera. At inaasahan mo na lagi ka na lang kaawaan ng iba. Kasi, alam mo naman ako, living by faith. Right? O isa pang kaisipan ay yung para ba kapag, dati, kapag nag-full time ka sa ministry ay maghihirap ka. Kasi kailangan mong lumakad ayon sa pananampalataya. Yun yung mga maling kaisipan na sinasabi natin, oy, living by faith lang ako. Minsan may mga kapastoran, palagay ko wala na ngayon yun eh. Yung kaisipang yun. Pero dati talaga, yung kaisipan na lagi ka na lang parang kawawa. Kasi parang kung mas kawawa ka, para kang mas malapit sa Diyos. Kasi living by faith. But I believe that ang kaisipang yon ay wala na. And praise the Lord. Amen. Amen. When we say we live by faith, hindi tayo kawawa. Amen. Amen. Hindi tayo nagpapaawa. Yes. Hindi tayo laging nanghihingi. Amen. Hindi tayo laging tawad ng tawad sa palengke. Tama. Kasi living by faith. Lalo na doon sa mga kapatiran. Amen. Magpagbigay ka na sobra. Praise the Lord. Amen. But ano ang ibig sabihin? What does it mean to walk or to live by faith? Number one, it is to live or conduct our life
according to the Word of God. Kapag sinabi natin we'll live by faith, kinakandak natin ang ating buhay. Ibig sabihin, ipinamumuhay natin ang ating buhay ayon sa salita ng Diyos. Importante po yun. Nais kong ibahagi sa inyo. Kasi kahit na maraming sa mga Kristiyano sa ngayon, tinatawag ng mga Kristiyano, subalit hindi natin ipinamumuhay ang ating buhay ng naayon sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung tayo ay Kristiyano, ang lakad natin ay lakad ng pananampalataya. At ano ang ibig sabihin na tayo ay lumalakad sa pananampalataya? Ang ibig sabihin na kinakandak natin ang ating buhay. Ang isang principle na nag-govern sa buhay natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Isa yun sa mga dahilan, mga kapatid, I'd like to believe na kayo ay nandito. Sapagkat hindi lamang sa nais nating sambahin ang Panginoon, pasalamatan, purihin siya, amen, kundi nais natin na tayo ay makatanggap mula sa Diyos. Kapahayagan, pagtuturo, pagpapaliwanag, upang ang ating buhay ay ma-govern natin or maipamuhay natin nang naaayon sa ating naririnig. Tama po ba? Amen. Na hindi tayo dapat na yung mga Kristiyano na tinatawag ng mga Kristiyano, subalit ang halaga ng salita ng Diyos sa buhay natin ay wala. Walang halaga. Wala siyang authority sa buhay natin. Walang pag-honor sa salita ng Diyos. Pag pinamumuhay natin ang ating buhay na naaayon sa kung ano ang gusto nating ipamuhay, papaano natin gustong ipamuhay, and then we call ourselves Christians. Amen. To live by faith is to conduct our life according to the Word of God. Pamumuhay ng ating buhay ayon sa salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All Scripture is given by inspiration of God. Kung may dala kayong Bible, taas yung Biblia niyo. All Scripture, ang kasulatan, all Scripture is given by inspiration of God. Sino man ang nagbigay sa iyo ng Bible mo, halimbawa regalo man yan, you have to believe na itong ang salita ng Diyos, all Scripture is given by inspiration of God. Ibinigay sa iyo, binigay sa atin. So, maaaring mababasa natin sa Isaiah 55:8, hindi po ba na nagsasabing, my thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways. Right? Old Testament. Pero sabi ng Panginoon, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. All things were created by Him and for Him. And then sa 14, sinabi doon, the Word, the Logos, the mind, the thoughts of God became flesh and made His dwelling among us. At nung naririto ang Panginoong Jesus sa lupa, inihayag niya ang kaisipan ng Diyos. Amen. So ngayon, masasabi natin na ayaw ng Panginoon na manatili na ang ating kaisipan ay mababa kaysa sa kanyang kaisipan. Nais ng Panginoon na ang kaisipan ng Diyos ay maging kaisipan. Paano niya ginawa yun? Of course, ginawa niya, binigay niya ang kanyang binigay niya si Jesus, binigay niya ang Holy Spirit. Nung sinabi ng Panginoon, when the Holy Spirit has come or will come, He will teach you all things. So kaya pala binigay ang Santong Espiritu din sa atin, not only to empower us, but to teach us all things. Even the deep things of God. Right? Colossians, 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Amen. So nais ng Diyos na magtaglay tayo ng kaisipan ng Diyos. Kaya binigay niya din sa atin ang kanyang salita. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable, kapaki-pakinabang, for doctrine. Right? Ang doktrina ay nag-i-establish sa buhay.
doctrine. Kung ang paniniwala natin ay mali ang paraan mo ng paglakad sa buhay. Ang doctrine ay nag-i-establish sa'yo. Amen. Kaya mahalaga na ang church na pinupuntahan natin ay tama ang doktrina. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, yung iglesia ni Cristo parehas din naman yan Papunta din yan doon. Lahat naman ng relihiyon, pare-parehas. No. Iba-iba ang paniniwala ng iba't ibang relihiyon. Paano mo sasabihin pupunta sila sa isang lugar? Iba't ibang paniniwala. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon na tayo ay nasa tamang church. Sa church na ito, tinuturo natin ang salita ng Diyos, the whole counsel of God. Pag may narinig kayo halimbawa sa akin na hindi na naaayon sa salita ng Diyos, lapitan ninyo ako. Right? Amen po ba yun? Tama ano po ba tayo doon? Agree tayo doon? Amen. Binibigyan ko kayo ng authority, ika nga, na Pastor, yung sinasabi mo wala sa salita ng Diyos, wala sa Bible, mali ka. Right? Bibigyan ko kayo ng kapamalaan, correct ako. Amen? We strive by the help of the Holy Spirit na ang lahat ng ating doktrina at itinuturo ay naaayon sa salita ng Diyos. Amen. Kaya matutuwa ako, magpapasalamat sa inyo kung meron kayong narinig halimbawa sa akin na hindi ayon sa Biblia at itatama ninyo ako. I gladly welcome that. Amen? Amen. But all Scripture is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Yung 17 na yan yung nais na mangyari ng Diyos sa buhay mo. Nais kanyang dalhin dyan. Amen. The man of God may be equipped, complete, thoroughly equipped for every good work. Yan yung tinatawag nating that's the better you. Amen. Diyan ka dadalhin ng Panginoon. That is your destiny. Yung 17 yan, the man of God may be complete. Yung complete na word na yan, ibig sabihin yan, mature. Right? Hindi nangangahulugan na ikaw ay perfecto, hindi ka nagkakamali. Right? Complete, mature. Thoroughly equipped for every good work. That is one of the description of the better you. Diyan ka hinuhubog ng Panginoon. Patungo dyan. Gusto kanya na maging mature and thoroughly equipped for every good work. Diyan kanya dinadala. Amen. Kaya kanya binigyan ng church. Hindi para maging relihiyoso. Binigyan kanya ng church para ikaw ay lumago. Amen. Upang ikaw ay maging mag-mature at magawa mo kung ano ang ipinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Basahin natin ito sa Amplified Classic. Every scripture is God-breathed. Ang ibig sabihin ng God-breathed is given by inspiration and profitable for instruction, right? For reproof and conviction of sin, for correction of error, and discipline in obedience, and for training in righteousness. So ipapaliwanag niya yan. Sabi niya, in holy living. So dito tayo dinadala ng Panginoon, right? Kaya niya ibinigay ang scripture in conformity to God's will. Na ang buhay natin ay mag-conform doon sa kalooban ng Diyos. In thought, in purpose, and in action. So ang salita ng Diyos ay binigay ng Diyos, given by the inspiration of God. Upang ang ating pamumuhay, paglakad ay makonform doon sa kaisipan ng Diyos in thought, sa kanyang purpose, at ang maging ang action natin ay naaayon sa pamamaraan ng Diyos. Amen. Anong binigay niya? Scripture. Amen po ba? So again, to walk or to live by faith is to live our life or conduct our lives according to the will of God or according to the Word of God. Pasimplihin natin ng konti.
Ano ang ibig sabihin na ikakandak natin, ipapamuhay natin ang ating buhay nang naaayon sa salita ng Diyos? Ang ibig sabihin nito, tingnan natin yung Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Matthew chapter 7, verse 24 to 27, therefore, sabi ng Panginoon, whoever hears the sayings of mine, and does them, ginagawa ito, I will liken them to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. 26. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. So dito may makikita tayo na dalawang foundation. Right? Sa Luke chapter 6 ito, hindi natin makikita yung dalawang klase ng foundation. Kasi dito kaya ko binasa dito sa Matthew chapter 7, 24 to 27 kasi nabanggit yung dalawang pundasyon. Babasahin ko sa Tagalog. Sa Lucas naman babasahin natin. Gusto ko lang ipakita doon sa Matthew chapter 7 yung dalawang klase ng pundasyon na hindi nabanggit dito sa Lucas. Pero basahin natin ang Tagalog mula sa Lucas, Luke chapter 6, verse 46 to 49. Sabi ng Panginoon, doon sa mga taong lumalapit sa Kanya, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sabi niya, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. So tatlong bagay ang makikita mo sa isang tao na itinulad ng Panginoon sa isang matalinong nagtatayo ng kanyang bahay. Sabi niya, ang sino mang lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa nito. May tutulad siya sa isang tao na humukay ng malalim, right? At humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Ang sumunod na salita, nang. Anong sumunod na salita? Nang. Ang ibig sabihin ng nang is when. Sa English. When. Hindi if or kung. Nang. Ang ibig sabihin, talagang mangyayari yan. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo. Right? Sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit, ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Doon kanina sa Matthew, sinabi niya na buhangin pundasyon. Right? Nagpapakita lang ito, nagpapatunay, hindi yan siya contradiction. Nagpapatunay na anuman ang katotohanan na ang bawat isa sa atin ay nagtatayo ng ating bahay. Ang iba ay tinatayo nila ang kanilang bahay sa pundasyong walang iba kundi sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. Ibig sabihin, ang basehan ng kanilang pamumuhay ay naaayon sa salita ng Diyos. Amen. Ang kanilang paggawa ng desisyon, paglakad sa buhay, ay hindi na ayon sa kanilang sariling kagustuhan, kundi ayon sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. Meron naman nagtatayo ng kanyang bahay, sapagkat ang bawat isa sa atin, whether you like it or not, you are building your house, your life. Tinatayo mo ang buhay mo. Amen. Kung ang pundasyon ng buhay mo ay hindi si Jesus at hindi ang Kanyang salita, ang pundasyon ng buhay mo ay maaaring isang tao. Right? Ang ibig ko sabihin sa isang tao, yung mahal na mahal mo, na para bang ang buhay mo ay siya na yung naging pundasyon mo na nakasalalay ang buhay mo sa Kanya. Meron akong mga nakilala o mayroon akong mga alam. Very close din to sa wife ko, sa trabaho. Merong mga talagang mga
mag-boyfriend, girlfriend. Yung isa sa mga kasama ni Sister Susan sa work, may boyfriend. Pagkatapos yung boyfriend niya, ang kanyang kasama sa trabaho may boyfriend. Tapos yung boyfriend niya, hiniwalayan siya. Dahil nagkaroon ng ibang girlfriend. Doon din sa mga kasama. Nangyari itong kasama na itong hiniwalayan na babae, gusto nang tumalon sa building, buti na lang naagapan. At hindi na mapakali sa buhay, litong-lito na, sinusundan yung lalaki, pumupunta doon sa kung saan sila hinahanap yung babae, at gusto na lang parang nagpaparinig, magkano kaya mag-hire ng heart killer para patayin na lang itong babaeng ito. Right? I said this para sabihin na kung ang buhay natin ay ang naging basihan ng ating buhay o pamumuhay, ang pundasyon nito ay hindi ang Panginoong Hesus at ang kanyang salita nang dumating ang mga pagsubok. Kung ang ating buhay ay nakatayo sa maling pundasyon, mawawasak. Hindi natin alam kung ano ang gagawin natin sa buhay. Amen. Kung ang buhay natin, ang saligan, pundasyon, ang saligan ng ating buhay kung tao. Kung ang saligan ng ating buhay, halimbawa ay ang ating trabaho. Ang saligan ng ating buhay, halimbawa ay ang ating sarili. Right? Malakas ako. May pera ako. Ang saligan, halimbawa ng ating buhay ay pera. Ano man sa mga dito, ang nagiging saligan ng ating buhay, lahat ng ito ay may tuturing na buhangin. Nang dumating ang pagsubok, ang mga bagyo, ang ulan, ang unos, nang dumating, nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay nito sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit, ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Right? Ang buhay natin, mga kapatid, ang buhay natin o ng isang tao, kung hindi si Jesus ang pundasyon ng ating buhay at ang kanyang salita, pag dumating ang ulan, tag-ulan dumarating, ang bagyo dumarating, pero gaano katibay ang ating bahay, ang ating buhay? Kasi kung matibay ang ating buhay, mananatili tayong nakatayo, mananatili tayong matatag. Amen. At patuloy na maging pagpapala sa ating mga kapatiran, sa tao sa ating kapaligiran. May tutulad tayo sa mga kahoy na naitanim sa batisan. Amen. Na anuman ang season, tayo ay patuloy na lumalago, nagyayabong, namumunga, at nagiging kapakinabangan ng iba. Yun yung disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Bagi tayong matatag. Amen. At kapag ang pundasyon natin, ang salita ng Diyos at ang kanyang salita, this is the secret of a strong and stable kind of life. Amen. Na nireveal ng Panginoong Jesus. Babasahin ko ito sa Message Bible. Sabi ng Panginoon, 46, "Why are you so polite with me, always saying, 'Yes, sir,' 'That's right, sir,' but never doing a thing I tell you?" Verse 47, "These words I speak to you are not mere additions to your life." Right? Sabi ng Panginoong Jesus, ang mga salitang inihahayag ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, hindi lang siya mere additions to your life. Hindi lang siya pandagdag. Homeowner improvements to your standard of living. Hindi lang siya panglagay sa Facebook post. Hindi lang siya pang sticker na ilalagay sa kotse. Ang mga salitang ito, na sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, ay foundation. They are foundation words. Words to build a life on.
Amen. Mga salita na pangpundasyon ng buhay. Na kung saan pundasyon ng buhay ng bawat isa sa atin. Na kapag dumating man ang pagsubok, dumating man halimbawa ang bagyo o unos, tayo ay manatiling nakatayo, matatag, sapagkat ang pundasyon natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Verse 48, if you work the words into your life, you are like a smart carpenter. Kaya ako lagi itong binabasa kasi I really like this. Gustong-gusto ko itong translation ng Message Bible when it comes dito sa Luke chapter 6. If you work the words into your life. Yun yung dapat nating ginagawa. Work the word into your life. Dito yan pumapasok na tayo ay umattend ng church, nagbabasa ng Biblia, nagba-Bible study. Din yun pumapasok yung daily devotions natin. Doon yun pumapasok na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagme-meditate ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos. At hindi lamang tayo nagbabasa ng salita ng Diyos kapag ito ay dumaan na sa ating wall or sa feed. Kasi pinost na ng ating mga friends. Doon lang tayo nakakakita ng Word of God. Doon na lang. Pero wala tayong intentional na sa bawat araw ng ating buhay, hindi natin na-realize we have not worked the Word into our life. Kaya kapag dumating ang mga problema, hindi natin alam kung saan natin huhugutin ang kalakasan. Amen. Hindi natin alam kung anong gagawin. At dumadating tayo sa point na, Lord, hindi ko na kaya. Right? Kasi walang matibay na pundasyon ang ating buhay. So, bakit ang sabi ng Panginoon, if you work the words into your life, you are like a smart carpenter who dug deep and laid the foundation of his house on bedrock. When, everybody say when. When the river burst its banks and crushed against that house, nothing could shake it. It was, what's the next three words? Built to last. We're meant to be built to last. Yun yung gustong disenyo ng Panginoon sa buhay natin. May bagyo man, may pagsubok man, may problema man. Right? Na hindi mo na mawala ka namang kasalanan, naloko ka, but you are still built to last. Amen. Patuloy ka na tatayo, magiging matibay. Hindi ka ba makakaranas ng pagsubok, Pastor? Makakaranas ka. When nga eh. When? But you will stand strong. When the river bursts, it banks and crashed against that house, nothing could shake it. How many could shake it? Nothing could shake it. It was built to last. But if you just use my words in Facebook, Bible studies, and don't work them into your life, you are like a dumb carpenter who built a house but skipped the foundation. When the swollen river came crushing in, collapsed like it collapsed like a house of cards. It was a total loss. Na minsan, ang salita ng Diyos ay parang very familiar na lang tayo sa salita ng Diyos. Tinatawag nating Kristiyano tayo. Pero ang pamumuhay natin ay hindi naaayon sa salita ng Diyos. Amen. No wonder na tayo ay napakahina ng influence natin sa generation na ito. Na ang tao hindi natin ma-win tungo kay Kristo Jesus kasi ang pamumuhay natin ay walang kaibahan sa mundo. Huwag niyo ako mamaliin mga kapatid, hindi ako perpekto ang pamumuhay ko. Subalit ako ay nagde-decide by the grace of God, by the help of the Lord. Lord, that your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nagde-decide ako na ang salita ng Diyos, Panginoon, let it be the basis of my living. Amen. Hindi man ako perpekto, Panginoon, sa mga desisyon. Ang dami kong nagawa ng mga kapalpakan. Ang dami kong mga maling nagawa. But Lord, I decide that your word would be the foundation of my life.
Amen. Lalong-lalo na, again, ang prayer ko, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, itatag natin ang ating buhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Huwag ninyong hintayin na ang buhay ay pumalo pa ang bagyo. Amen. Bago niyo sabihin, tama. Huwag nating hintayin na lumipas ang panahon na ma-experience natin ang kalupitan ng buhay. Narito pa po ba kayo? Amen. Alam niyo, ang buhay ay malupit. Ang mundong ito ay may malupit. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon mismo na nagsabi, in this world you will have tribulation, persecution, trials. But be of good cheer. Right? Be of good cheer. I have overcome the world. And that is why we have to make the foundation of our lives, the Lord Jesus Christ and His words. Kasi sabi niya, sasabihin ko sa inyo kung kanino na maitutulad ang isang taong nagtayo, lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa nito. Maitutulad siya sa isang taong nagtatayo ng bahay. Matalinong tao na nagtatayo ng bahay. Amen. Huwag nating hintayin na dumating ang bagyo. Na mawasak pa tayo, masira pa tayo, bago tayo mag-decide, the Lord, I will build my life on the solid foundation of the Word of God. Amen. Hindi natin kailangan maging perpekto para mag-decide. Kung saan tayo naroon sa ngayon, wherever we are, Lord, help me. Amen. Tulungan mo ako. But I decide, Lord, na iyong salita, I will live by the Word of God. Maaaring hindi natin malalaman ng lahat, agad-agad. Maaaring karamihan dito ay hindi natin maintindihan pa kung paano natin ipapamuhay ang buhay natin. Amen. Doon naman pumapasok na pwede tayong magtanong sa ating mga spiritual leaders na siyang mga nauna sa atin upang hindi na natin maranasan pa yung mga pangit din ng mga bagay na naranasan nila na mangyari pa sa buhay natin. But we have to live our lives. Ang prayer ko is for us, lalo na sa ating mga kabataan, live your life. Huwag yung hintayin tumanda pa kayo. Sa ngayon, maging basihan ang buhay ninyo ang salita ng Diyos. Ipamuhay ninyo ang buhay ayon sa salita ng Diyos. Amen. Paano ko yung gagawin, Pastor? Basahin mo muna ang Biblia. At umattend ka lagi sa church. Kasi kung meron kang hindi maintindihan, maaaring maliwanagan ka. Amen. Mangungusap sa iyo ang Panginoon. Amen. At kung ano man ang ating narinig, huwag nating dinggin lang sa kabilang tenga at pag Monday na, wala na. Right? Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Pangalawa, make decisions based on the Word of God. Ang paggawa natin ng desisyon base sa salita ng Diyos. Sabi ni David, your word is a lamp to my feet, light to my path. O ipapaliwanag ko ulit, yung mga poste, hindi po ba? Nung nasa Saudi ako, naglalakad ako pa uwi, mga alas 9, alas 10, lalakad ako. Ang ginagawa ko, nag-shortcut ako doon sa hindi na sa kalsada, shortcut, yung kalsadang hindi pa bako-bako, bato, may mga damo-damo. So shortcutin ko yon para makauwi ako ng mas lumapit-lapit, shortcut. Kasi kapag hindi ako nag-shortcut, ang haba. So shortcutin ko. Maliwanag naman. Maliwanag, may poste, may ganyan. Pero may mga pagkakataon na madadapa ka pa rin kasi may mga bato. Right? Ang salita ng Diyos tumatanglaw at nagbibigay ng liwanag. Alam mong merong daraanan. Right? Pero iba, kapag meron kang flashlight o meron kang lampara na hawak-hawak mo, na nagbibigay pa rin ng guide sa'yo na wala kang, hindi ka matitisod. May liwanag man sa poste, pero iba yung kapag meron ka pang lampara sa dadaanan mo.
Your word is a lamp to my feet, light to my path. Nakikita mo ang daanan. Pero kailangan mo ng lamp to your feet. Amen. Sa bawat desisyon ng buhay, minsan alam natin kung saan papunta. Pero hindi mo alam ang steps to go there. Amen. Ang magiging basihan mo, ang salita ng Diyos. Your word is a lamp to my feet, light to my path. Anong ibig sabihin? Halimbawa, gumagawa tayo ng desisyon. May ginagawa kang desisyon. Kapag walang liwanag mula sa salita ng Diyos, ang payo ko, huwag ka humakbang. Lalo na kapag gumagawa tayo ng mga malalaking desisyon sa buhay natin. Hinahanap natin, Lord, give me a word. Tapos ang laki ng major decision ang ginagawa mo. Ibig sabihin, may kinalaman ito maaari sa future mo. Narito pa po ba kayo? Pero anong gagawin mo? Pag walang salita ng Diyos, payo ko lang, payo ko. Kapag hindi maliwanag sa iyo kung anong gagawin mo mula sa salita ng Diyos, huwag mong gawin. Maghintay ka. Amen. Huwag tayong gumawa ng desisyon na naayon sa ating sariling kagustuhan lang. Maraming napapahamak dyan. Amen. Talaga, Pastor, gusto ko siya gusto ko namang maranasan yung maranasan ng mga kabataan. Huwag na. Amen. Ang salita ng Diyos ang maging basihan mo. Huwag mo nang pahintulutan ang mundo na sirain pa ang kaisipan mo. Amen. At gumawa ka ng hakbang para sa ikasisira ng buhay mo o ng ibang tao. Nakakalungkot kasi ang pamumuhay natin, kahit naturingan tayong mga Kristiyano, pero ang basihan ng ating pamumuhay mundo pa rin. Emosyon pa rin ang pinaiiral. Ang gusto pa rin ang nasusunod. Amen. Subalit kung gagawin natin ang salita ng Diyos, ang maging basihan ng ating pamumuhay, ang sabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Make the Word of God to be the compass, yung compass ng buhay mo, na mag-guide sa iyo in your decision making. Amen. Lalo na sa ating pamilya, sa ating mga anak, kung paano natin palalakihin ang ating mga anak. Hindi ka man maging perfectong tatay o nanay, pero by the grace of God, idulog mo sa Panginoon, lapit mo sa Panginoon, at kung anong alam mo na salita ng Diyos, tayuan mo. Amen. At patuloy na dumalo sa church. Patuloy para makatanggap ng liwanag mula sa Panginoon. Mark chapter 5:21. Now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him. So nung nakatawid na siya sa kabilang ibayo, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. Verse 22, and behold, one of rulers of the synagogue came, Jairus by name. Si Jairus. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. So dito, una na papansinin natin, Jairus was humble. Meron siyang kababaang loob. Alam niya, bakit siya naging humble? Kasi nakita niya na sa sitwasyon niya, na ang anak niya ay may sakit to the point of death, wala siyang kakayanan na gawin ito. So incapable siya in his own strength. Ibig sabihin, sa kanyang gana, ano man ang hugutin ko sa akin, pera man o ano, wala ako para masolusyonan ko ang problemang ito. So lumapit siya sa Panginoon. So ang ibig sabihin, naging humble siya kasi kinilala niya ang kanyang kawalan ng kakayanan upang masolusyonan ang kung ano ang gusto niyang mangyari. Tama po ba? And then he had faith. Lumapit siya sa Panginoon. Ang sabi niya, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her that she may be healed and she will live. Yun yung pananampalataya niya.
Certain siya doon. Sabi niya, sumama ka sa akin. Sabi niya, sumama ka sa akin, Panginoon. At ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at siya, baka mabuhay. Hindi yun ang sinabi niya. And she will be healed. And she will live. So ang pananampalataya, walang duda. Amen. Kaya siya lumapit sa Panginoon. Right? Subalit, verse 24, so Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Now, a certain woman had a flow of blood for 12 years. Habang si Jairus, sabi niya, ipatong mo, sumama po kayo sa aking Panginoon, at ipatong niyo ang inyong kamay sa aking anak na may sakit, at siya ay gagaling, at siya ay mabubuhay. Pero sa kabilang, sa anumang kadahilanan, nung naglalakad na ang Panginoon, sumama na ang Panginoon. Right? Sumama ang Panginoon. So sa isip ni Jairus, praise the Lord. Gagaling ang anak ko. Gagaling ang anak ko. Pero habang sila ay naglalakad, merong isang babae na inaalihan ng dugo for how many years? 12 years. Right? Ang sinabi, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. So here is one point, ang isang observation ko. Sometimes as we walk by faith, may pinapanalangin tayo sa Panginoon. And we're believing, katulad ni Jairus, believing po na ang anak niya ay gumaling. Pero instead of getting the result right there and there, right then and there, anong nakita, anong natanggap ni Jairus? Distraction. Na-distract pa. Amen. Kung kayo si Jairus, halimbawa, anong gagawin nyo? Baring sabihin niyo kasi nagkwento pa yan, kung babasahin niyo ang buong kwento, nagkwentong babae, ganto-ganto, nangyari. Right? Si Jairus, instead na matanggap niya yung kanyang panalangin, nagkaroon pa ng distraction. Maaring kung si Jairus, halimbawa, hindi na kaya nagalit yun sa babae, kung kayo si Jairus, so, tagal-tagal mo naman, Lord, halika na, halika na. Yung anak mo, mamatay na. At pero he was patient at nanampalataya sa Panginoon na kapag ipatong mo ang iyong kamay, Panginoon, sa aking anak, siya ay gagaling. So instead of Jairus was praying, Jairus was believing for healing, there was destruction. And then, ano pa? Jump down to verse 35. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue. So nagpaliwanag yung babae, inakat na lang po natin. Nagpaliwanag yung babae kung anong nangyari, na ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Habang siya ay nagsasalita, ang Panginoon ay nagsasalita, sabi ng may dumating na mula doon sa mga synagogue rulers mula sa bahay ni Jairus at sinabing, your daughter is dead. Why trouble the teacher further? So Jairus was believing for healing. Right? Ano natanggap niya? Destruction. Jairus was believing for healing. Anong natanggap niya? Bad report. Minsan, may pinanampalatayanan tayo. Subalit sa halip na matanggap natin, Lord, ba't wala pa, Lord? Ba't ganito ang nangyayari? Distraction. Sa halip na bumilis, ang bagal. Parang walang nangyayari. Tapos maya-maya, may dumating pa. Ay, wala nang pag-asa, wala na talaga, hindi na. Hindi na mababalik sa'yo. Ay, hindi ka nagagaling. Wala na mangyayari. Huwag mo nang gabalain, huwag ka nang manampalataya. Right? But as we walk by faith, nung sinabi ng, while he was still speaking, some came from the ruler of synagogue's house who said, your daughter is dead, why trouble the teacher any further? Nung marinig, verse 36, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, as soon as Jesus heard the word, anong word na sinabi, huwag mo nang gambala, patay na ang anak mo. Huwag mo nang gambalain ng guro. As soon as Jesus heard the word that was spoken, anong ginawa ng ating Panginoon? He said to the ruler of the synagogue, do not be afraid. Only believe. Right?
destruction, bad report. Ang kabutihan sa Panginoong Jesus. Right? Na nagpapaalala sa atin ang Panginoong Jesus na don't be afraid. Only believe. Or, ibang translation, continue on believing. Alam niyo po ba na ang fear ay pag pinagbigyan ninyo sa isipan ninyo, maglalagay siya, magpipinta siya, ang inyong mga kaisipan ay gagawa ng imahinasyon na talaga naman ma-overwhelm kayo hanggang sa emotionally wala na kayong magawa. Sino sa inyo nakakapag-testify ng ganito? Just recently, meron ng balita na ganyan. Pumapasok sa isip ko, anong nangyayari na po, Lord? Napipicture ko na ang future. Lord, ganito. But I heard this word, don't be afraid, only believe. So in our walk in faith, sa ating paglakad sa pananampalataya, minsan may mga pangyayari sa buhay natin na ang pinanampalatayanan natin, hindi kagad dumarating. May distraction. I mean, hindi ito sinasabi ko na ito yung actual na mangyayari sa'yo. But this is an observation, personal observation ko, na maaari sa atin meron tayong pinanampalatayanan pero hindi ka agad dumating. Merong distraction. At minsan, kahit na nga nanampalataya tayo sa Panginoon, sa halip na yung katugunan ng marinig mo, uy, praise the Lord, gumawa na. Si Lord, matatanggap mo na. Uy, imbis na gano'n ang marinig mo, wala na. Wala na nangyayari, nagsara ng kumpanya. Hindi ka na mababayaran. Right? O kaya ano naman ang, yung sa isang banda, yung ating pinananalangin, halimbawa, sa ating asawa o sa ating mga anak, imbis na, uy, praise the Lord, nagsimba na. Sa halip na gano'n, lalong pa lumana. But we continue on, don't be afraid. Only believe. Continue believing in the Word of God. Amen. Naglalakad si Lord, papunta. Huwag ka mag-alala, makakarating yan. Amen. Pagdating doon sa bahay. Verse 38, then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult, and those who wept and wailed loudly. Ito yung mga bayaran ito na mga mangingiyak sa lamayan. No, really. Nag-ahayan sila, mangingiyak yan. When he came in, he said to them, why make this commotion and weep? The child is not dead but sleeping. Verse 40, and they ridiculed him. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, but when he had put them all outside, pinalabas niya lahat, he took the father and mother of the child. Dinala niya lamang pinasama ang tatay at nanay. Right? Si Jairus at ang kanyang nanay. Bakit? Sila yung naniniwala eh. Amen. Sila yung may faith. And those who were with him. Sino yung mga kasama niya? Si Peter, James, and John. Sinama niya, ang tatlo lang. Yung 3 pillars lang. Yun yung sinama niya. So 6 sila na pumunta doon. Ang point ko naman dito mga kapatid, sa ating pananampalataya, minsan kapag nakarinig ka pa ng negative report na wala nang mangyayari, paalisin mo yung mga naysayers. Huwag mong pakinggan yung mga tinig na magbibigay sa'yo ng negatibo na hindi na nanampalataya. Amen. Patuloy kang manampalataya at sama-sama mo, ang isama mo yung mga tao na nakaranas na ng breakthrough at ng kapangyarihan ng Panginoon. Mga tao na magsasabi sa'yo, hindi pa tapos ang laban. Amen. Hindi yung mga tao, wala talagang mangyayari dyan, naranasan ko yan dati. Ang kasama mo mga taong hindi pa tapos ang laban, manampalataya tayo. Amen. Hindi pa tapos hanggat sinabi ng Diyos na tapos na. Amen. It's not over till God says it is over. Pero kapag wala pang sinasabi ng Panginoon na hindi pa tapos, sinasabi ng Panginoon, don't be afraid, only believe. Verse 41, magtatapos na tayo. Then he took the child by the hand and said to her, Talita Kumi, which is translated, little girl, I say to you, arise. Immediately the girl arose and woke, for she was 12 years of age. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng correlation yan. Kung aksidente o hindi. 12 years yung babae na inaagasan ng dugo. 12 years dito yung batang ito.
Right? And immediately the girl arose and walked, for she was 12 years old. Jairus was believing for a healing for her daughter, but instead, ano natanggap niya? Distraction. Tumagal. Jairus was believing for a healing for her daughter, and instead, he received bad news, negative report. Right? Subalit sabi ng Panginoon, don't be afraid, only believe. Jairus was believing for a healing for her daughter. Healing. Everybody say healing. Healing. Jairus was believing for a healing for her daughter. Right? But what he experienced and what he received was a resurrection. So halip na mapagaling lang, ang naranasan ni Jairus, ang kapangyarihan ng Diyos na hindi lamang nagpagaling, kundi bumuhay sa kanyang daughter. It's one thing to experience healing. Right? Pag naka-experience ka ng healing, halimbawa, na ipinalangin mo gumaling, that's one thing. Pero pinalangin mo sa Panginoon, halimbawa, right, na-experience mo, pinapanalangin mo lang halimbawa, healing, pero na-experience mo, patay na, nabuhay pa. Sa ating finances, for example, minsan, ang panalangin natin, Lord, ayusin mo lang. Pero ang Panginoon, meron siyang gagawin na higit kaysa sa pag-aayos lang ng finances mo. Isang buong resurrection ng finances, better than ever. Higit pa kaysa sa kung ano ang inaasahan mo. Amen. Maaaring pinapanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na magbalik loob sa Panginoon. Maayos lang ang pamilya, subalit ang Panginoon ay gagawa ng himala. Amen. Na higit pa kaysa sa kung ano ang pinanampalatayanan natin. Amen. As we walk by faith, make the Word of God the foundation of our lives. Let it be the governing factor na nagpapatakbo ng ating buhay, ang salita ng Diyos. Gawin natin pundasyon ng ating buhay. Gawin natin itong basis of our decision. At ang buhay natin ay magiging matatag. Tayo ay magiging pagpapala sa generation na ito. And what more, kung tayo ay lumalakad sa pananampalataya, humingi tayo sa Panginoon ng mga bagay na hindi natin kayang gawin ayon sa ating sariling lakas. Kung nakakaranas ka ng distraction or delay, keep on believing. Amen. Kapag nakakarinig ka, halimbawa ng mga negative reports, don't be afraid. Only believe. Amen. The battle is not over until God says it is over.